Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ayon po sa report, hmm, agenda. Ayon sa report ni Mavic Trinidad sa agenda, hindi lang ghosted o hindi natuloy ang ilang flood control project sa distrito ni Pulong Duterte. Doble pa raw ang budget na inilaan, ano, para sa mga kaibang kontraktor. Ibig sabihin, may pera, may plano, pero kulang sa resulta. Parang bayad sa wala. Ano po? Akala ko ba walang anomalya sa Davao? Ano na, Congressman Pulong Duterte, ikaw, ikaw na ngayon ang susunod na imbestigahan sa iyong distrito. Dahil nung panahon ng tatay mo na si Digong Duterte, ikaw ang may pinakamalaking budget. Umabot ng 51 billion sa iyong distrito. Sabihin mong walang ghost, walang flood control anomaly, ba patunayan mo. Kasi may binabato sa yung mga anomalya nitong si Representative Tinio. Oh, patuloy natin. Ano mo, ha? Issue ng flood control projects sa distrito ni Davao City Representative Pulong Duterte. Narinig mo? Sa distrito ni Davao Representative Pulong Duterte. Ikaw yon, ha? Oh. Ang ilan daw sa mga ito, doble ang pondo para sa magkaibang kontraktor. Di, tignan mo? Ang ilan daw, di umano, ang mga ito ay doble sa magkaibang kontraktor. Ha? Doble na doble siguro sa dito doble sa magkaibang kontraktor, dalawang kontraktor na doble. Aba, magaling. Ang galing mo naman, Parigoy. Ha? Ano na, Pulong? Ikaw na ngayon ang susunod. Nasasalang sa investigasyon. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Umabot na rin ang umano'y anomalya ng flood control project sa Davao City. Ibinunyag ngayon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na may 121 kontrata na nagkakahalaga ng 6.6 Narinig mo yun? Ulitin natin. Ha? billion pesos at 80 kontrata rin na na may 121 kontrata 121, na nagkakahalaga ng ha? 6.6 billion pesos 6.6 at 80 billion. kontrata rin na may halagang 4.35 billion pesos ang may indikasyon daw ng katiwalian. Oh. Ipinatupad daw ito sa kahabaan ng Davao River. May indikasyon ng katiwalian. Nasa hot seat ka na. Ipinatupad saan? Sa? At Matina River mula 2019 hanggang 2022. Sabi ni Tino, nakita raw nila sa kanilang pagsusuri ang malinaw na pattern ng Mula 2019 hanggang 2022, panahon pa po ng tatay mo. No? Akala ko ba napakalinis nyo sa Davao? Bakit kayo nasasangkot kayo? Oh. Yung 51 billion, saan napunta yon? Ito na, siguro yon. Ha? Kasi mahirap yung magmalinis eh. Mahirap talaga. Kung sangkot ka sa anomalya, aba, pagdusahan mo yan. Sangkot ka, kailangan ng magpapatunay dyan. E alam mo naman, paring Pulong, si Tinyo, ayan na. Ha?
Ikaw na ang inaakusahan ngayon. Tatapusin niyang investigasyon na yan. Ibibigay yan sa ICI. Iimbestigahan ng ICI yan. Ano na ngayon? Oh, sige. Regularidad ng mga proyekto gaya ng ghost projects, dobleng pondo, pagbabago ng lokasyon, overpricing at mga kontratang walang sapat na detalye. Biro mo, mga kontratang walang sapat na detalye, ghost project. Ayun, nakalagay dyan, no? Congressional Insertion, NEP versus GAA, 2019 to 2022. Ayos. Out of 121 contracts, 79 are congressional insertion. 79 ha, congressional insertion. Ikaw ang nag-insert nun. Sino pa ba ang congressman dyan? Di ba ikaw? Oh. Amounting to 4 billion 66 million 581. Wow, kalaki-laki ng pela. Kalaki-laking kwalta. Natuklasan din nila sa kanilang investigasyon na sa 121 proyekto, 100 ang 21 proyekto, patuloy natin. 79 dito na may halagang 4.7 billion pesos ay mga congressional insertions sa National Expenditure Program o NEP. Ang mga nasabing proyekto ay ipinatupad sa unang distrito ng Davao City Ayun. na kinakatawan ni Ang mga proyekto ay ipinatupad sa unang distrito ng Davao City. Ikaw ang congressman ng 1st District ng Davao. Tapos nagmamalinis ka. Ayaw mong sumama sa kongreso dahil ang katwiran mo. Ayaw mong madungisan. Ikaw pala itong may mga anomalya sa katawan eh. Alam naman magsisinungaling yan mga yan. Nag-imbestiga yan. Balita ko nga, napakalaki daw ng bahay mo dyan sa Davao. Napakalaki daw ng bakuran. Balita ko yun Hindi ko pa naman ako confirm. Kasi hindi pa ako nakakapunta ng Davao. Isang araw pupunta ako dyan. Titignan ko kung talagang malaki ang bakuran mo. Malaki ang bahay mo. Totoo ba na ang lahat ng 7-Eleven pagmamay-ari ng mga Duterte? Meron pang nagsabi nun. Saan ko ba nakita yun? Sa isang vlog. Pero anyway, pagpatuloy po natin. Congressman Paulo Duterte. Basically, nakikita po natin na sa pagsusuri ng mga flood control projects sa Davao at partial pa lamang ito, merong mga... partial pa lamang daw yan, sabi ni Tinio, ng ACT Teachers Party List. How come? Kung kabuuan na ang inimbestigahan nila. Partial investigation pa lang nang nangyayari. Pulong Duterte, congressman, ayos ko dyan. Nakababahalang indikasyon na hindi regular, no? At maaaring merong possible ghost projects, maaaring clearly merong overpricing, no? At iba pang mga tipo ng anomalya. Pero sinasabi mo naman na walang ghost project dyan. Kung walang ghost project, siguro overpricing. O sabihin mo rin walang overpricing. Tama ang ginawa mo. Sinasabi mong mali itong mga ito. Malalaman yan sa investigasyon. Upang mapatunayan kung sila ba ay nagsasabi ng totoo o ikaw ang nagsasabi ng totoo
O sila ba'y nagsisinungaling o ikaw ang nagsisinungaling? O, di ba? Sa mga nasabing proyekto, 5 klase ang nakitang red flag ng mambabatas. Ang total overlap ng 2 kontrata na may halagang 135.14 million Biro mo? Total overlapping to contracts amounting to 135 million 136,865. Patuloy pesos natin. ay parehong sakop na bahagi ng ilog. Ah. Isa noong 2019, isa noong 2020. Sinundan ito ng pagkakaroon ng proyektong double funding o 2 kontrata na may halagang higit Double funding, 2 contracts amounting to 115,086,685. Bah, malaki ito. Oh. Malaki talaga. 115 million pesos na iginawad sa magkaibang contractor para sa parehong lokasyon ng proyekto. May Biro mo, parehong contractor, iisa yung lokasyon, 2, tapos na doble-doble ang bayad. Aba, ayos. change location at short-changing kung saan 9 na kontrata na nagkakahalaga ng 484.4 million pesos ang ipinatupad sa ibang lokasyon na hindi nakasaad sa General Appropriations Act. Biro mo yan, change location in short changing. 9 contracts amounting to 484,038,872.21. Act o GAA at mas kaunting bahagi ng proyekto ang naisagawa. Contracts without details o wala raw mga detalye. Contracts without detail, walang detalye. Aha. Lokasyon o haba ng proyekto ang 62 kontrata na umaabot sa 3.44 billion pesos. Bukod pa rito ang 10 kontrata na hindi raw nakasaad sa GAA na may halagang 2.65 billion pesos. Sa matinal Grabe Hindi nakasaad sa GAA. River na 26 sa 28 na proyekto na nagkakahalaga naman ng 1.70 billion pesos ang may natuklasang irregularidad dahil sa paulit-ulit na lumitaw na kontraktor sa mga questionabling proyekto. Isa rito ang Relly Construction and Supply Incorporated for 400.85 million. Supply Incorporated na humahang 5 kontrata sa halagang 400.85 million pesos. Ang Legacy Construction Corporation na may 7 kontrata na may halagang 350.99 million pesos. Gayon din ang Abu Construction na may 8 kontrata at may halagang 321.30 million pesos. Ayon pa kay Tino, pati ang St. Timothy Construction at Alpha and Omega Construction na parehong kilalang pagmamay-ari ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya at ang Alfrego Builders ng half-brother ni Senator Bongo. Pumasok na si Bongo. Ha? Nakita nyo na ako ni connection. Connection. Tapos ito si Bongo. Ayaw umamin, wala daw siyang pakialam sa mga negosyo ng kanyang mga kamag-anak. Naniniwala po ba kayo doon sa mga binibitawan nila? Hindi po ako naniniwala. Imposible na walang connection yan. Merong connection yan. Ayaw lang nilang aminin. Siyempre dahil ipinagbabawal nga ng batas Pero ginawa nila. Paano sila aamin yan? Para silang kumuha ng batong ipupukpok nila sa ulo nila. At saka hindi po aamin yan. Ang tanging magpapatunay dyan ay ang investigasyon. Ay kasama raw sa joint venture ng Relly Construction at Genesis 88 na pagmamay-ari ni Glenn Escandor. Ang Genesis 88 ni Ito si Glenn Escandor, ito yung nagbigay ng donation kay Sara Duterte nung tumakbo siya nung 2022 national election. Ipinagbabawal po yun. Ito po yun yung usapin kay Chis Escudero na nagbigay din si Lawrence Lubiano ng kanyang
ng donation nung siya'y tumakbo nung 2016 ay nung 2022. Ha? Na ipinagbabawal din 'yan sa batas. Oh, ipinagbabawal sa batas. Bakit ginawa nila? Bakit ginawa nyo? Bakit ginawa ni Sara Duterte? Bakit? Oh, sige nga. Anong klaseng palusot ang gagawin nyo dyan? Nasa batas yan na bawal mag-donate ang isang kontraktor ng gobyerno sa mga kandidato. Anak ng teteng. Iskandor ay nag-ambag umano sa kampanya ni Vice President Sara noong 2022. Napakalinaw sa report na si Glenn Iskandor na isang kontraktor ng gobyerno nag-ambag, nag-donate sa kampanya. Nino? Kampanya ng kapatid mo na si Sara Duterte noong 2022 national election. Maghahain ng resolusyon si Tino sa Kamara para imbestigahan ang mga nabanggit na umano'y maanumalyang proyekto sa Davao City. Hinikayat Kailangan yung imbestigahan yan kasi hindi po pwede na maging untouchable yung mga Duterte na yan. Kung talagang may pagkakasala yan mga yan, abay panagutin. Gaya din ng mga nangyari dito sa Luzon. Nangyari sa mga DPWH official, kailangan nilang managot. Kailangan managot ng lahat ng sangkot dito sa mga ghost project, sa mga flood control anomaly, mga doble-dobleng proyekto, doble-dobleng bayad. Ginagawa nyo lang, nako. Din niya ang COA, ICI at ang Ombudsman na silipin at magsagawa ng sariling investigasyon ukol dito. Para sa agenda, kailangan talaga na magkaroon ng isang malalim na investigasyon dahil hindi naman kailangan hindi naman sila exempted sa investigasyon eh. May anomalya, dapat may investigasyon. Kailangan ng investigasyon para patunayan kung talagang wala kayong kasalanan, wala kayong kinalaman sa mga anomalyang ito. Di ba? Mavic Trinidad, Abante. Okay. Yan po ang update sa mga anomalya dito sa Davao na kasalukuyang iniimbestigahan ni Representative Tino. Maghahain daw siya ng resolusyon upang maimbestigahan ang mga bagay na ito. Okay, paano na yan? Congressman Pulong, next in line ka na. So, ano po ang inyong opinion? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Thank you for watching. Don't miss our next video. Marami pong salamat sa inyo.